Sa magandang araw sa inyong lahat, lalagit sa ating mga taga-subaybay, sa mga nais matuto at malaman kung ano nga ba ang ipinagmamalaking lambanog ng bayan ng Infanta at paano nga ba ito gawin. Ngayon, makakasama natin ang isa sa matagal na gumagawa ng lambanog at paano nga ba nagsisimula ang paggagawa nito. Samahan niyo ako sa pagpunta o pagtungo sa pinagkukunan ng lambanog mula sa sasa o mula sa nipa o tinatawag na nipa prutica. Kapag sinabing nipa prutica, ito po yung bunga na pinagkukunan ng lambanog o pinagkukunan din ng asukal o pinagkukunan din ng honey. Marami mga proseso na dapat malaman natin na pag pinagdadaanan ng mga mag-aalak o tinatawag na mga gumagawa ng lambanog. Tara po, samahan niyo ako sa paglalakbay at upang matuto ang bawat isa sa atin. Tapos, meron naman palang kalsada. kalsada naman pala. Kalsada. Ano ko yan tawag din sa iyong daladala? Pingka. Pingka. Yan ba yung pinaglalagyan ng tuba? Pinaglalagyan po ng tuba. At mamaya po bago tayo kumuha ng tuba, ipapaliwanag ni Kuya kung ano nga ba yung bago mangyari yung tuba, ano pa yung mga ginagawa. Ito po yung ang dami ng bunga na sa sanin niya. Doon ba sa... ito po yung bunga isa, pero dalawa. Isa ang bunga, pero dalawa. Isa po pero dalawang bunga. Ano bang pamamaraan para dumami ang bunga ng dumami ang bunga ng sasa? Tambal. Kuya, ano bang pamamaraan para dumami ang bunga ng sasa? Pinapadala. Wala dala kami ang ganyan. Makikita po natin, medyo madalang nga talaga. Tapos, malinis ano po. At syempre po, kailangan din prepare tayo sa... iwanan natin itong chinilas. Ilang piraso na po yan, Kuya? Ito. 1, 2, 3. 4. At titingnan natin kung gaano kadami. 4 na piraso na kung gaano karami bago mapuno yung container. Ganito po kahirap yung paggagawa ng lambanog. Ito po ang proseso pati. Ganito po yan Ito po bunga. Yan po buwan, buhol mo, putulan. Ito po ginaganito po ng isang buwan. Yan, ginaganyan. Yan ba ay may bilang pag tadyak-tadyak? Gaganagan ka po yan. Araw-araw po ganito ang ginagawa. Isang buwan yan. Gaganagan ko. Bakit naman ginaganyan? Hindi po yan tutulog. Basta pag di mo gaganagan. Yan po ang isang dahilan. Pag yan po hindi mo sisipahan ng gano'n, hindi po yan tutulog. Ito po, makikita ninyo, ang dami ng bunga niya, pero isa lang yung kinukuha. At mamaya po, dahil tayo ay nag-aaral din ng konti ng food processing, ay ipapakita naman natin, tatanungin naman natin kay Kuya, kung ano pa, paano pa mapapakinabangan ang bungang ito. At
tayo ay magbabahagi rin kung mayroong mga dapat pa tayong ibahagi. Alam ba niyo, napakasarap nito kapag gagawing pie. Yun po isa sa kaalaman. Pala ka rin dalawang itakay. At ang yung bunga, papakita natin yung lamat kakainin na rin. Ay, oo. Dapat i-ginahin pala. Ayan po. Pang-anim na siya. Pero malapit na siya mapuno. Pero makikita po natin, napakalinis ng kanilang sasahan. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga, lagi sinasabi, mas mapalad yung mga taong nag-uupisina dahil hindi pinuputik. Pero makikita natin kung gaano nga ba nabubuhay ang mga mag-aalak na kahit hindi nag-uupisina, pero yung hirap ng trabaho ay kanilang dinaranas. Yan po, puno na ito. Itong galon. Pero hindi pa lagi puno yung galon. Ilang po sa ang inyong kinakaritan ngayon? Ay, ito'y 70. Guyang. 70 guyang. Pero siya ay mga ilang container po ang nakukuha. Sa ngayon, ay 3. 3, ganito lang, 3 pong ganito. 3 punong ganito. Pero ilang pa lang nakikita natin na mapupuno na. At yun po, tayo ay sasama pa kay Kuya. At susubukan ko rin. Kaya lang, yung pagsasanggit ng ganito, hindi na po ako sanay. Pero dati po ay nakikitulad ako sa kuya ko. Sasama ka pa doon pa hanggang sa looban. Sige po at para po makita ng mga umiinom at bumibili ng lambanon na ganito kahirap yung mga pinagdadaanan. At syempre, ganito yung dinadaan ng putikan. At ay advice din sa mga, pero alam na ito ng mga maglalambanog na kinakailangan talagang fully equipped ka para hindi kainin ng lamok. Dahil dito ay malamok. Yan. Pero dito kuya, mayroon ba kayo nakukuha ditong pang-ulam? Anong mga pang-ulam na nakukuha niyo dito sa sahan? Kapalang, may sili. Ayun. May bagungon. Yan, tapalang, sihi, bagungon. At yun din, makikita natin, hindi lahat may bunga yung sasa. Kaya, posible siya na alternate ko yan, kaya nagtutuloy-tuloy ang pangangarit ninyo dahil yun, pinapalitan. Kaya nagtutuloy-tuloy. Depende po sa pamamaraan ng pagkuha ng sasa o sa pangangalaga ng sasa or ng nipa. Katulad nito, posible na pampalit na ito sa mga susunod. Marami siyang mga puno, pero hindi lahat nakukunan agad. Ganito pala kalalayo. Kaya nagtataka ako, bakit kaunti nakukuha. At isang advisable pa rin dito, dapat nakabuta. Yan. Inamang bunga iyan. Halimbawa, ganito kadami. Pag pinatasamat na ubos, hanggang naubos na, hindi mo namang ibalik ulit dito sa kabila. Pag naubos na babalik dito. Pero mga ilang kuya, hanggang saan siya bago matapos? Kung din, tumatagal na hanggang 2 buwan. Tumatagal siya ng 2 buwan.
Tapos, pwedeng palitan nito. Pero ang isa pa rin po sa kapakinabangan naman ng sasa, itong dahon. Ito. Pinapawid. Yan po, pinapawid siya. Yan. Pinapawid o tinatawag na pambubong o roof ng bahay. At ito po ay isa pong bagay nito ay isa rin sa pangkabuhayan, kaya lang mayroon pong proseso rin na kapag kinakaritan, pinagkukunan ng gagawing lambanog, hindi siya pwedeng kunan ng dahon. Dahil yung dahon ang nagsusupply para magtuloy-tuloy na magkaroon ng tuba ang sasa. Ako dito, baka dito yung pupunta. Sasama pa kayo. Pakuha. Dito na natin tayo. Sige pa, sige. Ikot lang dito. Ayan, para daw mabilis si Kuya. Ayan, ikot lang siya. At mahalaga na makita natin din ito yung pamamaraan, mga unang, yung pinakita kanina sa atin kung ano yung unang pamamaraan. Sumunod, mamaya ipapakita naman natin kung paano naman ito niluluto. Paano nga ba ito niluluto, at pupunta naman tayo do sa lutuan at ano yung klase ng lutuan. Ito po ay umaga at hapon. Kung nakikita niyo, sinasanggit yung may kutsilyo na ginaganito, sinasanggit. Yung po ay umaga at hapon. Bakit po? Dahil sa umaga, kinakailangan sanggitan pagkasalin para makaipon muli siya ng tuba. Tapos sa hapon, kinakailangan po siya sanggitan para mag-press uli yung dadaanan noong tubig or nung tuba doon sa guyang. Yung pong guyang, yung pinagsusukulutan. Papakita ko po sa inyo. Ito pala. Ito po, matatapos na ito. Ang tinatawag pong guyang, ito. Ito yun. Tapos yan. Ito po, kinakailangan laging sariwa ito. Ito. Para po nakikita natin na lumalabas yung kanyang katas. At yung pong kanyang katas ang kanyang pong katas na ito ay yung tuba. At ito po, kapag sariwa po ito, tikman natin. Yan. Sobra pong tamis. Matamis po siya. Bakit matamis? Kasi fresh siya. At everyday din, pwede rin maging matamis ito. Kaya lang, depende rin po sa inyong lalagyan. Kinakailangan na maging malinis ito. Malinis lagi. Para tuwing magha-harvest ka, matamis. At ang tuba po nito ay, yun nga, kahit tumagal ng ilang oras, ay hindi pa rin agad-agad umaasim. At ito ay pwedeng inumin. At dito rin sa tubang ito, ay yung nabanggit ko po kanina, dito ay ginagawang asukal. Pero depende po ito sa pagluluto, sa pag-aalaga sa pagluluto. At ginagawa din itong honey o ginagagawa rin itong candy. Kaya lang, syempre, mahabang proseso ang paggawa nito. At sana rin ay matutukan ng pamahalaan ng Department of Agriculture kung ano pa yung mga produkto na nagmumula sa nipa. Kaya makikita po natin. At alam ba nyo na yung bunga ng nipa, papakita ko lang sa inyo ulit. Kanina na nakita na ninyo. Ito po. Itong bunga ng nipa na ito, kapag binaak mo siya at mura pa, yung mura, para siyang buko pa, ay pwede mo siyang gawing matamis. Pwede mo siyang gawing pie. Instead of buko, inilalagay po yung laman nito. Nipa frutica pie. At ito po ay pinag-aralan na namin katuwang nakikipagkwentuhan kami doon sa mismong gumawa ng Nipa frutica pie. At ito po ay sa katauhan ni Mrs. Maribel Porquereño
na sa kasalukuyan, siya po ay nagtuturo sa Tungguhin National High School sa Infanta, Quezon. At siya po yung gumawa nung Nipa Frutica Pie na napakasarap. Pinag-aralan po niya ng almost how many months bago po niya matapos yung kanyang pag-aaral. Ni-research niya, siya mismo ang nagproseso at kami naman ang taga-tikim. At yun po, pinatikim din po sa buong campus at nagustuhan po. Kaya lang sa kasalukuyan, hindi pa nga naipagpatuloy. Pero yan po, bilang alam ko na rin yung proseso, nagaya ko po dati. At yun, natikmang muli. Yun po yung iba sa mga mapapakinabangan. At nabanggit ko, Nipa Frutica Pie yung pie. At alam ba ninyo na mayroon ding special na langis itong bungang ito? Yan. Kasi po, yung matured na bunga nito, kapag siya ay na-press na maayos, lalabas po yung hindi coconut milk Nipa milk. Lalabas yung Nipa milk. At kapag nakaipon ka, syempre lang, napakarami po nito. Kapag nakaipon ka nun, pwede mo siyang lutuin. Pwede mo siyang lutuin at maging mantika. O magkaroon ng mantika o maging mantika. At pwede rin po itong lutuin. At isa rin po ito sa napakasustansya na gamitin sa napangluto. Kaya lang, posibleng napakamahal. Pero kung maiproseso ng maayos, at matutulungan ng Department of Agriculture, posible po na maging maayos ito. At tuloy-tuloy na mapakinabangan. At mamaya lang po ng konti, maipaliwanag din sa atin, pupunta na tayo sa lutuan ng alak at ano nga ba yung ginagamit nila sa pagluluto ng alak. At balita ko, ginagamit nila ay kahoy. At alam naman natin na pag sinabing kahoy, nanggagaling ito sa mangroves. At yun, alam nating bawal. Pero, ano nga ba yung alternatibo na kanilang ginagawa para makaluto sila ng alak or ng lambanog? Tara po, mamaya lang, ipapakita ko na sa inyo. Ito po, kapag hindi sanay talaga, dapat dito talaga may buta o boots. Tapos para maingatan din kasi pagka mabilis-bilis din ang lakad mo, yung mga ting-ting ng dahon ng nipa, matatalas po yan. Kaya lang syempre, kinasanayan na rin ng mga mag-aalak. Yan po, makikita natin no, tinatapakan na ito. Kapag hindi matibay ang balat sa paa, lusot. Pare! Ito po, may nakasalakay tayo isang maangarit. Ayan, may maangarit pa. Pero magkalapit lang sila. Yan po, magkakalapit lang sila. Nangangarit din. Yung ganang alimang. Alin? Maliit. Yan po, siya pa rin sa kapakinabang kapag ka marunong. May laman. May laman yan. Pero meron yan. Malalim naman yan. Bakit hindi na maghuhukay? Ayun. Yun. Tingnan natin yung pagsasanggit. Pero mapunta naman dito si Kuya. Kumusta po ang pag-aalak? Okay naman. Kumikita bang pangkabuhayan ang pag-aalak sa kabila ng mahirap na gawain? Kumikita din naman po. Sa ngayon ba, magkano isang container na alak? 312. Ang kaanuhan. Ilang litro ba yun? Alam ko ilang litro po sa container. Para.
Kinikilo daw po. 22 kilos. Hindi ka nagkakapalitan eh. Kaya pagkalapit lang po sila, oh. Hindi sila nag-uunahan paglalagay ng at pag sila nag-unahan, ako po. Pag-itan pala ka ng uminiyog. Pag-itan ay niyog. Nakaikot na po tayo kung saan saan. Pagaganda ng kan. Lulungga kayo. Yun, napagkamalan pa kami naglulungga. Ano po naman naglulungga? Yun naman sinatawag dito dyan, naglulungga. Yung nangunguha o nanghuhuli ng alimango. Dapat ganito yung sasahan, malinis. Ilan tara na ako kuha mo? Ayan. Magdadagdag daw si kuya, magdadagdag. Apat ng bunga, ano? Yan, papakita sa atin ni kuya. Kambal daw isang guyang. Iisa siya. Isang naging dalawa. Ano? Isa po yung kanyang... Isa yung ano na pero dalawa yung... Ayan. Kuya, pakakita mo nga sa amin yung pagsasanggit mo nang matutukan ko na. Tayo po ay pumasok na rin sa isang sasahan. At si kuya ay matatapos na rin. Ayan. Basta yun, hayak ko ito muna. Tapos na yata si kuya. Hindi pa po. Hindi po ako. Padulo pa. Yan. At yan po. Bakit manipis lang kuya? Yun lang ayot. Pag kinapala mo eh. Mabilis mauubos. Mabilis mauubos kapag kinapalan na. Salamat kuya, salamat. Natulo lang eh. Basta maganda lang yung ano niya, yung parang tuyo. Tapos sa hapon, ganun ulit, sanggit. Sa hapon, sanggit daw ulit. Hindi na ganito Sabi po nila, tuwing umaga lang nangunguha ng tuba. At tayo po ay pupunta na kay kuya. At tapos na ata. Kami po ay uuwi na. Pupunta na sa gawaan ng alak. Tuturo naman sa atin kung paano na siya yung proseso sa pagluluto. Yan. Kita naman natin yung pagkatapos mag-ikot-ikot sa sasahan at mag-harvest ng mga tuba, hahakuti naman. Tapos na po kayo kuya? Ay, hindi pa. Ay, apat pa. Yan, ganyan. Pinaghihirapan po talaga. Kaya doon sa mga mariklamong mahal ang lambanog, ay huwag po naman. Idaan din po natin sa tamang proseso at pinaghihirapan po nila yung paggawa ng lambanog. Ha?
Ikaw mo. Sander po, Sander the Explorer. Search mo sa YouTube channel. Sander Bautista. The Explorer. Sander. Oh, Bautista the Explorer. Explorer. Malito. Ayan na po. Malayo yung pinagdadalahan. Malayo pa doon sa mga paikot-ikot na pag-harvest. Pagkatapos mag-harvest, ito naman kayong kanyang nilalakad. At hindi po natin ikakat ito. Ayan, may natatapon pa. Sabi nga nung iba, di bali na mataktak ang bigas. Huwag lang ang alak. Kayo po ba payag? Di bali ng mataktak ang bigas, huwag lang ang alak. Ikaw kuya, sa iyong palagay, bila ikaw ay nangangarit, sa ngayon ka ba di bali ng mataktak ang bigas, huwag lang ang alak? Ayun. Sa ngayon si kuya, dahil yung alak, yung bigas ay masisimot o makukuha pa, pero yung lambanog ay hindi na. Ang kahirap ka sipsipin. Ayan. Ito po, malapit pa ito ha. Itong kanyang pinagkukunang ito ay malapit pa. Ayan. Pagkatapos niyan, ito naman gagawin ni kuya doon sa hinarvest niya. Ilalagay sa ipunan. Ilalagay sa ipunan. Mga ilang araw po ninyo bago lutuin yan?